Anaka POV. Hanggang ngayon ay hindi mo ari sa aking isipan ang nangyari sa pagitan namin ni Elias, noong nakaraang linggo. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas at iniiwasan ko na siya, Sabado at Linggo ay hiniram niya si Leo. Kung tutuusin wala naman talagang nangyari sa aming dalawa. Flashback. He kissed me gently on my lips. Akala mo isa akong babasaging gamit, na kailangan ingatan. Bumaba ang labi niya patungo sa aking leeg, at doon ako natauhan. Mali itong ginagawa namin. Hindi ito maari, may asawa na siya at magkakaanak na. Inipon ko ang buong lakas ng aking katawan, at malakas na tinulak siya palayo mula sa akin. Tama na. Pwede ba dinurog mo na ako noon? Please wag mo na ako durugan muli ngayon, binubuo ko na ang sarili ko ngayon. Kaya pwede ba layuan mo na ako? Singhal ko sa kanya. At pwede rin ba matuto ka makontento sa isa? Huwag mo na ako gawin kabit. Muling sigaw ko. Ang pilit na itinatago kong luha, ay tuluyan na itong naglandas sa aking pisngi. Elias, pakiusap layuan mo na ako, iwasan, o mas magandang huwag ka na magpapakita pa sa akin. Pwede mo naman hiramin si Leo, Linggo at Sabado pwede mo siyang kunin sa mansion. Ngayon pwede bang lumabas ka na? Anaka, please sweetie. Mag-usap naman tayo. Nagsusumamong boses nito. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Tapos na ang lahat sa atin Elias. Simula nang iniwan mo ako at talikuran, kinalimutan na kita. Wala ka nang aasahan pa sa akin. Huminga muna ako ng malalim, bago tapusin ang aking sasabihin. May iba na akong mahal. Siya yung lalaking, hindi ako iniwan noong mga panahong durog na durog ako nang dahil sayo. Nandyan siya para sa akin. Yung mga oras na kailangan ng daddy ni Leo, nariyan siya para sa anak ko. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Alam kong mahal mo pa ako. Sinasabi mo lang yan para saktan ang damdamin ko at gantihan ako. Mariing wika nito. Mahal ko si Dom. Kaya umalis ka na dito. Tinulak ko siya papalabas ng pinto ng bahay, at pinagsaraduhan siya ng pinto. Dahan-dahan ako napaupo sa marmol, at binuhos lahat ng luha ko. Nangako ako sa sarili ko, na hindi na ako iiyak pa. Pero anong nangyayari ngayon, bakit ako umiiyak? Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Mahal ko pa si Elias. Yun ang totoo kung bakit ako umiiyak, at nasasaktan ng ganito. End of the flashback. Mula sa malalim na pag-iisip, ay napabalik ako sa realidad. Nang may pumasok mula sa pinto ng opisina ko. Ang isang lalaking nagtataglay ng kulay abong mga mata. Maaliwalas ang gwapong mukha nito. Dom. Mahinang sambit ko, he's back, akala ko ba isang buwan pa siya doon sa Amerika. Agad ako tumayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair, at mabilis naglakad para salubungin siya. Dom. Nakangiting bati ko. Sinalubong naman niya ako ng kanyang bisig. At niyakap ng mahigpit. Akala ko ba isang buwan ka pa doon? Tanong ko sa kanya. Yes, pero miss na kita at si Leo. Kaya iniwan ko na lang kay Alfred ang trabaho roon. Are you surprised? Nakangiting saad nito at sabay halik sa aking noo. Yes. And I missed you too. Ani ko at tumingkayad para halikan sana siya sa pisngi. Pero bigla siyang bumaling pakaliwa, kaya sa labi ko siya nahalikan. Ilang segundo naglapat ang labi namin, pero siya ang unang bumawi. I'm sorry, Eka. Bigkas nito. Okay lang, saad ko at sabay yumuko. Nakakahiya ito ang unang beses na nahalikan ko si Dom. Napatingin naman ako sa nakabukas na pinto ng aking opisina. Para kasing may napansin ako na isang figure ng isang lalaki. Pero parang wala naman siguro, ay namamalikmata lang ako. Lunch ngayon at magkasama kami ni Dom sa isang Italian restaurant. Habang kumakain kami ay nag-uusap kami about sa lugar na pupuntahan namin. Plano kasi namin magbakasyon kasama si Leo. Saan mo ba gusto magbakasyon? Tanong nito habang ninunguya ang pagkain. Sa Boracay kaya. Suhestyon ko. Pwede rin, wika nito at sabay kurot sa dulo ng tungki ng ilong ko. Tinapik ko nga ang kamay niya, dahil kanina ko pa napapansin panay kurot siya ng ilong ko, baka mamaga na. Oy! Sumusobra ka na sa kakakurot mo sa akin. Nakangusong sabi ko. Ang ganda mo kasi. Saad nito at ngumiti. Pagkatapos namin kumain,
ay hinatid niya ako hanggang sa labas ng opisina ko. Bye! Susunduan kita mamaya, sambit niya. Bye Dom. Ingat. Nagpaalam na rin ako sa kanya, at pumasok na sa opisina ko. So sweet, ay bakulaw na kalabaw. Bulalas ko dahil sa gulat. Para akong aatakihin sa gulat, dahil sa baritonong boses ng lalaki. Napatingin ako sa direksyon niya, at masama siyang tinitigan. Ano ba ang ginagawa ng lalaking ito dito? Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Nakakasama mo naman na si Leo, so wala ka ng ibang rason para magpupunta pa dito sa opisina ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Litani ako. Gusto ko. Ikaw. Yeah. Nakakasama ko nga si Leo pero may kulang. Yung mommy niya hindi ko nakakasama. Wika nito. Pinag-ikutan ko lang siya ng mata, nakakainis ang lalaking ito. Kung magsalita parang single, hindi niya ba naiisip si Samantha? Napaka-babero talaga, ano ba talaga gusto niyang mangyari, gawin akong kabit. At pagsamahin kami ng asawa niya sa iisang bubong, aba matindi. Umalis ka na Elias, busy ako wala akong panahon makipag-usap. Marami pa akong gagawin. Sabi ko at umupo sa swivel chair, at binuksan ang laptop sa harapan ko. Busy? Busy saan? Tanong niya at sabay ngisi. Is not obvious. Syempre sa trabaho, hindi ka naman siguro bulag. Nakikita mo naman siguro nagtatrabaho ako. Sarkasmong sambit ko, nakakagigil talaga ang isang ito. Sa trabaho? Really ha? O baka naman busy sa pakipaghalikan at landian kay Dom? Kumunat ang noo ko sa itinura niya. Nakita niya ba kami kanina? Nakita niya ba yung paghalik ko kay Dom? Pakialam mo ba, kung makipaglandian at makipaghalikan ako kay Dom? At isa pa boyfriend ko si Dom, walang masama roon. Ani ko. Oo nga pala nakalimutan ko boyfriend mo nga pala siya. Ano, masarap ba siyang humalik, nasiyahan ka ba? Matigas na turan niya. Ano, bakit natahimik ka, bakit hindi ka makasagot? Saad pa nito. Tumayo naman ito mula sa pagkakaupo, at naglakad patungo sa pwesto ko. Nagtungo ito sa aking likuran, at hinawakan ang magkabilang balikat ko, at umuklo para bamulong. Tell me, sino ang mas masarap humalik sa aming dalawa? Mahinang bulong nito. Halos naman magtayuan lahat ng balahibo ko sa batok, dahil sa mainit na hiningang tumama sa aking batok. Kainis. Ano bang klaseng tanong yan, bakit kailangan niya pang itanong yan? Pinaikot niya ang swivel chair ko, paarap sa kanya. Ano sabihin mo mariin na sambit niya? Syempre mas masarap humalik si Dom, compare sa. Hindi ko natapos yung sasabihin ko, nang bigla niya akong halikan sa labi. Nabigla ako doon walang hiyang lalaking ito ang bilis talaga kumilos. Ilang segundo rin niyang nilapa ang labi ko. Bago niya ito pakawalan, daig ko pa ang malalagutan ng hininga. Pakiramdam ko hinigup niya lahat ang hangin ko sa baga. Masarap lang siya humalik. Pero mas magaling ako. Saad nito at umalis sa harapan ko. Matagal ako bago nakabawi sa pagkagulat. Remember this, I will tell you. You are just mine. Mahulog ka man sa iba, sa akin pa rin ang bagsak mo Anika. Pagkasabi niya ng katagang iyon, ay tuluyan na itong lumisan sa opisina ko na may ngisi sa labi. Pusa na lalaking yun lagi akong naiisahan. At ang lakas talaga ng loob niyang sabihin ang mga salitang iyon. Kailangan na talaga ng lalaking iyon ipa-mental hospital. Napahawak ako sa labi ko, lagi na lang lamog ang labi ko sa kanya. Gabi na nang dumating kami sa mansion kasama si Dom. Mama, masiglang sambit ni Leo, lalo pa ito naging masaya nang makita niya si Dom. Papa Dom, you're here na po, masiglang sabi nito, at tumakbo patungo kay Dom at nagpakarga. Yes big boy, I have something for you. Saad ni Dom at sabay abot sa bata ng isang malaking kahon. This is for me. Thank you Papa Dom. Wika ng bata at sabay halik sa pisngi ni Dom. Labis naman ang kasayahan ni Leo. Napangiti naman ako sa kaligayahan na nakikita ko sa anak ko. Pero bigla nawala ang ngiti ko sa labi, nang makita ko sa sala si Elias. Nakaupo ito at ang sama ng tingin kay Dom. Napansin ko din na nakatitig din si Dom kay Elias. Ang kaninang masayang mukha nito, ay napalitan ng galit. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Mariin na saad ni Dom.
Hinawakan ko siya sa braso niya, at hinhila patungo sa labas ng pinto ng mansion. Si Leo naman ay bumalik na kay Elias. Bakit nandito siya? Mariing sambit nito nang makalabas na kami. Dom, kasi, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan, pakiramdam ko tuloy nakagawa ako ng isang kasalanan kay Dom. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang tungkol kay Elias. Nakatitig lang ang kulay abong mata nito sa akin, at parang naghaante ng sagot. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Annika. Naiintindihan ko. Anak ni Elias si Leo at may karapatan siya sa bata. Pero sayo. Napatitig ako sa kanya sa huli niyang tinuran. Pero sayo, wala na siyang karapatan. Ani nito. Naiintindihan mo ba? Wala na siyang karapatan sayo. Dagdag pa niya. Dom, mahinang sambit ko sa pangalan niya. Kita ko ang lungkot at takot sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya, at mahigpit ko siyang niyakap. Nagigilty ako sa mahabang panahon na kasama ko si Dom. Hindi ko man lang siya nagawang mahalin. Bakit ba kasi hindi ko siya kayang mahalin? Sinubukan ko naman, sa 3 taon na kasama ko siya sinubukan ko, pero wala talaga. Hindi mo naman kailangan ipilit, Eka. Ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Kusa itong dumadating sa atin. Hindi mo man ako kayang mahalin, naririto pa rin ako para sa'yo. May lungkot sa boses nito. Nandito pa rin ako, Eka, bilang kaibigan mo. Dugtong niya pa. Tumulo ang aking luha, naiinis ako sa sarili ko, ang sama ko. Ang sama-sama ko. Nasasaktan ko si Dom, na walang ginawa kung hindi mahalin ako. I'm sorry. Humihikbing saad ko, at mas lalo pa siyang niyakap ng mahigpit. Nanatili lang kami magkayakap, nang lumabas si Elias. Karga-karga nito si Leo. Bitbit nito ang bag na pinaglalagyan ng damit ni Leo. Oo nga pala, Biyernes ng gabi ngayon, at bukas ay Sabado sa kanya si Leo. Humiwalay ako sa pagkakayakap kay Dom, at humarap kay Leo. Baby, huwag kang makulat sa lola, mama at lolo, papa mo roon. Behave ka lang, okay? Saad ko at pinatakan siya ng halik sa noo. Opo mama, masiglang sagot niya, at yamakap sa akin. Sumakay na sila ng kotse kasama si Mia. Paano aalis na rin ako? Column ni Dom. Take care, sabi ko at sabay halik sa pisngi niya. Nang makaalis na si Dom, ay pumasok na ako sa loob ng mansion. Nadatnan ko si Ella nakaupo sa sofa, habang umiinom ng juice kasama si Girlie. Hay, sakit talaga sa ulo ang mga lalaki. Kaya ako ayaw ko pumasok sa isang relasyon, ayaw ko ma-stress. Ayaw ko rin ma-in love, kasi ayoko masaktan. Saad ni Ella. Ngumuso na lang ako sa sinabi niya, at umakyat patungo sa kwarto ko. Linggo ng hapon ay nandito kami sa isang resto kasama si Ella, Girlie, at si Dom. Napagkasunduan namin na kumain sa isang Chinese restaurant. Habang hinihintay namin ang order namin, ay nagsalita si Girlie. Oy, si Fafa, Elias at si Leo. Saad nito at sabay turo sa kabilang table. Kasama nila si Tita Althea at Tito Dylan, nandun din si Samantha at Leia. Lapitan mo kaya ate, saad ni Ella. Huwag na, mixing sabi ko. Dumating ang order namin na pagkain. Habang kumakain kami, ay bigla na lang may sumulpot na mga kababaihan na teenager sa aming pwesto. OMG! Ella Diaz, pwedeng pa-picture. Kinikilig na saad ng isang dalagitang babae. Sure. Bukal sa loob na sabi ni Ella, at tumayo para makapagpa-picture sa mga teenager. Pag-alis ng mga kabataan, ay agad naupo si Ella, pero nagtaka ako parang hindi ito mapakali sa kinauupuan nito. Okay ka lang, tanong ko sa kanya at sabay hawak sa braso niya. Si Finex Montenegro nandito, bigkas niya. Ginala ko naman ang paningin ko sa loob ng resto. Nakita ko naman ang tinutukoy niya, nakaupo ang lalaki sa kabilang table, na medyo malapit sa pwesto namin, may kausap itong isang lalaki. Bigla itong napatingin sa pwesto namin, kaya agad ako napatingin kay Ella. Na ngayon ay may hawak-hawak na menu, buti na lang at malaki ang menu, at natatabunan ang mukha niya. Ate, nakatingin pa rin ba siya? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko. Hindi ko lang maintindihan ang kapatid ko na ito, kung bakit pinagtatigwan si Finex at si Felix. Ang dalawa naman ay habol ng habol kay Ella. Buti na lang kahit artista at sikat si Ella, ay mailap nila mahanap ang kapatid ko.
Tumingin muli ako kay Finex, nakatingin pa rin ito sa pwesto namin. Ang asul nitong mga mata, na malamig lang nakatingin sa pwesto namin. Hoy Inday, baka kaya habol ng habol sa'yo ang Finex na yan. Dahil baka naman sinuko mo na ang perlas ng silanganan mo sa kanya. Walang kagatol-gatol na litanya ni Girlie. Napaubo naman si Dom, siguro ay nasa mid. Ito naman kasi si Girlie wagas magsalita. Ayos ka lang Dom. Tanong ko sa kanya at hinimas ang likod niya. Napansin ko din ang isang ito, simula nang uminom noong Biyernes ng gabi, ay parang ang lalim ng iniisip. Uminom kasi ito noong nakaraan na gabi, ako pa nga naglinis ng kondo niya nung Sabado ng umaga, ang kalat kasi nang dumating ako. Ayon pala lumaklak ang isang ito. Ate Annika, sabi ko na nga ba ikaw yan? Napatingin ako kay Lea, malapad itong nakangiti sa akin. Hi Lea. Bati ko sa kanya. Natuon ang mata niya kay Dom, kita ko ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Nagangat naman ang tingin si Dom, at napatitig kay Lea. Kita ko ang pagtaas, baba ng Adam's apple nito, habang nakatitig kay Lea. Nakakunot ang noo ng lalaki. Sige Ate Annika, balik na ako sa pwesto namin. Palam nito. At nagmamadaling naglakad pabalik kila Elias. Kumaway naman sa akin si Tita Althea at Tito Dylan, habang si Samantha alang-inang ngumiti. Pagkatapos namin kumain ay umuwi na kami. Hinatid naman kami ni Dom sa mansion at umalis na rin ito. Kinabukasan Lunes ng umaga, ay maaga akong nagtungo sa opisina. Pagkarating ko sa loob ng opisina ko napanganga ako, dahil may isang bouquet of roses ang nakapatong sa table ko. Saan kaya ito galing? Naglakad ako patungo sa desk, at kinuha ang bulaklak at inamoy ito. Paborito ko talaga ang pulang rosas, that's why paborito ko rin ang kulay pula. Ibinaba ko muli ito sa desk, at naupo sa swivel chair. Kinuha ko mula sa drawer ng desk ko ang kwintas na bigay ni Elias noon sa akin. Kailangan kita ibalik, hanggat na sa akin ka hindi ako makakamove on. 11:00 tanghalian na, umalis ako sa opisina at nagtungo sa Falcon Company. Nasa lobby ako naglalakad, nang makasalubong ko si Ma'am Erica, nginitian ako nito. Annika, kamusta ka na? Balita ko CEO ka na ng isang kumpanya ngayon, masayang sabi nito. Thank you Ma'am Erica. Nakipag-usap ako ng ilang minuto sa kanya, bago niya ako ihinatid sa elevator. Malakas ang kaba sa akin dibdib, habang papaakyat ang elevator sa palapag, kung saan ang opisina ni Elias. Sa muling pagkakataon, ay nakaapak muli ako sa kumpanyang ito. Kung saan ang naging unang heartbreak ko. Pagkarating ko sa 50th floor, ay sinalubong ako ng isang babae na medyo may kapayatan. Good morning. Masiglang bati ko sa kanya. Good morning po ma'am, may appointment ka po ba kay Mr. Falcon? Tanong niya. Wala, may ibibigay lang sana ako sa kanya, nariyan ba siya? Tiningnan niya naman ako mula ulo hanggang paa. Mukha naman po kayong disente at edukada, kumpara sa mga girlfriends ni Sir Elias, na ngayon nandoon sa opisina niya. Kumunot ng tudo ang noo ko sa tinura ng babaeng sekretarya. Sige na po ma'am, punta na kayo doon. Aniya at naupo sa swivel chair, at nag-umpisang magtrabaho. Mabilis akong nakarating sa opisina ni Elias. Pagkabukas ko ng pinto ay nagsasabunutan ng 3 babae ang nadatnan ko. Anong meron? Napatingin ako sa lalaking frenteng nakaupo sa swivel chair, habang ang paa ay nakapatong sa ibabaw ng desk. At nagawa niya pa talagang kumain ng chips, habang may nagkakasakitan na sa harapan niya. Ina din talaga ang lalaking ito. May asawa na't lahat-lahat. Nagagawa pang mang babae. Huy mister. Sigaw ko kaya agad itong napatingin sa akin. Agad naman itong umayos ng pagkakaupo. Jeez, sana wag lang mamana ni Leo ang pagiging womanizer ng kumag na ito. Ladies, tama na yan. Umalis na kayo, dumating na ang asawa ko. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya, makapal talaga ang mukha. Tumayo naman ang isang babae. At tumingin sa akin. Sino siya? Marteng turo nito sa akin. She's my wife. What? Sigaw ng babae at masama akong tinitigan. Tumigil naman ang pagsasabunutan ng 2 babae. Gulo-gulo ang buhok ng mga ito, nang humarap sa akin. Sino ka? Maangas na saad ng 2. She's my wife.
Kaya kung ako sa inyo umalis na kayo, dahil namamarilya ng mga kabit. Nakangising sambit nito. Abat loko pala ito, ginawa pa akong sangkalan sa mga babae niya. Masamang tingin ang binigay ko kay Elias, at doon sa 3 babae. Lumayas na kayo kung ayaw niyong ihulog ko kayo sa building na ito. Malakas na sigaw ko. Kaya ang 3 babae, ay nag-uunahang lumabas ng opisina, halos magkande-tapilok pa ang isa. Nang makalabas ang mga babae, ay malakas kong sinampal si Elias. Kahit naman galit ako kay Samantha, ay masakit pa rin sa part ng isang babae na niloloko ka ng asawa mo. Babae din ako, alam ko ang maloko at masaktan. Alam mo napakababero mo. Sana lang huwag magmana sa'yo si Leo. Galit na saad ko. May asawa ka na Elias, magbago ka na. Para sa magiging anak mo, sa magiging anak niyo ni Samantha. My God, tumatanda ka na, kaya pwede mag-matured ka naman mag-isip. Dagdag ko. Nahuli ko naman nakangiti ang lalaki, habang umiiling-iling. May sipak din talaga. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Inis na singhal ko. Ang cute mo kasi magalit, mas lalo ka pala nagiging maganda kapag nagagalit ka. Wika nito habang nakangiti na parang iwan. Inismiran ko lang siya ng labi, at hinagi sa kanya ang kwintas. Ano ta? Tak ang tanong nito. Binabalik ko lang, mas maganda siguro kung kay Samantha mo yan ibigay. Nasa sayo pa pala ito. Ibig sabihin you still love me. Tell me Annika, are you still love me? Hindi. Kaya nga ibinabalik ko sayo, kasi hindi nakita mahal ani ko at naglakad na palabas ng opisina. Yehey! We are going to Boracay. Excited na turan ni Leo. Nandito kami ngayon sa private plane ni Elias. Oo, tama kayo nang narinig, kasama namin si Elias. Kainis kasi itong lalaking ito. Kung saan kami nagpupunta ay laging nakabuntot sa amin ni Dom. Nalaman niya kasing magbabakasyon kami sa Boracay kaya ito, pinagsisiksikan ang sarili niya. Kung wala lang talaga si Leo ngayon sa harapan namin, ay sisipain ko ang kumag na ito ngayon. Magpasalamat siya ay nandito si Leo sa tabi ko, dahil kung wala baka masaktan ko siya. Nakakainis talaga. At ang isa pang kinaiinisan ko ngayon. Hindi niya nga kasama si Samantha, pero kasama niya naman si Trina. Bakit ba kasama niya ang haliparot na ito? Imbis na sabay kami ni Dom magpunta sa Boracay ay hindi na lang, paano na brainwash na yata niya ang ulo ng anak niya, at ayaw nang humiwalay sa kanya ni Leo. Kaya napilitan tuloy ako na dito sa kanila sumabay. Habang nakaupo ako, ay si Leo naman ay kinuha niya sa tabi ko, at kinalong sa kanyang hita. Naglalaro lang ang bata, nang makabig ng bata ang glass wine, kaya natapon ang laman nito sa mga hita ni Trina, at nabasa din ang dress na suot nito. What the? My dress? Mamahalin pa naman ito. Binasa mo lang nabubwit ka. Titirisin talaga kita. Iritang saad ng babae. Bigla naman bumagting ang pandinig ko, dahil sa sinabi ni Trina sa anak ko. Sinisigawan niya ang anak ko, ang kapal ng mukha. Mismo sa harapan ko, sisigawan niya ang anak ko. Trina, mariin naman na saway ni Elias. I hate you po. Buti pa si Tita Samantha, she's nice to me. Naiiyak na turan ni Leo. Whatever bubwit. Wika ni Trina at pinanlakihan ng mata si Leo. Tumayo ako sa pagkakaupo, at kinuha ang wine glass na sa harapan ko, may laman pa itong tubig. Naglakad ako patungo sa pwesto nila, at sinaboy kay Trina ang laman nito. Labis naman ang pagkagulat sa mukha ng babae. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko. I warn you, kung ayaw mong ihulog kita ngayon sa eroplano. Kinuha ko si Leo at dinala sa pwesto ko. Paglapag ng private plane sa paliparan ng mga eroplano sa Katiklan, ay agad ako bumaba karga si Leo. Sa hagdan pa lang ng eroplano, ay natanong ko na si Dom, kumaway ito sa amin. Pagkababa ko sa hagdan, ay sinalubong kami ni Dom at kinarga niya si Leo. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya sa akin. Kainis kasi ang babaeng yon, sigawan ba naman niya si Leo? Kahit bata pa patulan, kung hindi lang ako nagtitimpi, baka nilaglag ko na siya kanina sa eroplano. Inis na sambit ko. Relax beautiful. Nandito tayo para magbakas iyon, hindi para ma-stress. Pagkakalma sa akin ni Dom. Sabay kami nagtungo sa isang yate, na pagmamay-ari naman ni Dom.
Sumakay kami doon at nagtungo sa beach resort, na pagmamay-ari din pala ni Dom. Pagkarating namin sa resort, ay tumuloy kami sa cabin kung saan kami tutuloy ni Leo. Habang si Dom naman ay sa katabing cabin namin, at sa kanang bahagi naman ay kay Elias, yung bruha naman ay nasa bandang dulo. Mama, I want to swim na po. Ani ni Leo. Okay baby, hintayin mo ako, magpapalit lang ako ng damit, okay? Saad ko at kumuha ng kulay pulang bikini two-piece. Sinuot ko ito at pinatungan ng summer dress. Pinalitan ko rin ng panligo si Leo, at lumabas kami ng cabin. Habang naglalakad kami, patungo sa swimming pool, at nakasalubong namin si Trina, naka two-piece na rin ito, at halos lumuwa ang malaking dibdib nito. Tinaasan niya ako ng kilay, hindi ko na lang siya pinansin, at baka mabuwisit ako at bigla ko na lang siya ahitan ng kilay. Umupo muna kami ni Leo sa gilid ng swimming pool, habang hinhintay ang pagdating ni Dom. Lumabas naman ng cabin si Elias, halos sabayan lang sila ni Dom, humakbang papunta sa pool area. Pareho silang nakasuot ng swim trunks. Pareho silang walang suot na pang-itaas, nagyayabang ang mga abs nila. Napayuko ako nang mapatingin sa pwesto ko si Elias. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Daddy, Papa Dom. Sigaw ni Leo. Lumapit sa akin si Dom, habang si Elias ay umupo sa gilid ng swimming pool, nakaharap ito sa akin. May lumapit naman sa aming isang waiter, may mga dala itong inumin. Umiinom ako ng juice nang lumapit si Trina kay Elias, may dala itong sunblock lotion. Inabot niya ito sa lalaki. Baby, pwede mo ba akong lagyan ng sunblock lotion? Malanding saad nito. Sure baby. Ani naman ni Elias, at sabay kagatlabi pa. Kung ice cream lang sila, baka natunaw na ang mga yan. Mahinang litanya ni Dom. Gusto mo bang lagyan din kita ng sunblock? Wala akong dala Dom. Bulong ko sa kanya. Meron ako. Nakangiting saad nito. Kinuha niya mula sa bulsa ng suot niya swim trunks ang sunblock lotion. Wow, Boy Scout lang. Sa gilid na lang ako ng swimming pool Dom apa, at nagumpisa naman akong lagyan ni Dom ng lotion. Inuna niyang lagyan ang likod ko. Elias, bakit binuhos mo lahat sa likod ko ang lahat ng lotion? Sigaw ni Trina, at inis na tumayo sa pagkakadapa. Mukhang apektado pa sayo si Elias. Halos sayo lang nakatitig, habang naglalagay ng lotion kay Trina. Malaki pa talaga ang selos sa akin ng kumag. Bigkas ni Dom. Tumingin naman ako kay Elias, masama itong nakatingin sa amin. Come here Leo. Tawag niya sa anak niya. Tumayo naman si Leo, at nagtungo kay Elias. Do you want to swim son? Dun sa dagat. Tanong niya sa bata. Yes po daddy. Tumayo si Elias at binuhat si Leo. Let's go. Sumasakit ang mata ko rito. Tiimbagang niyang turan, at mabilis na naglakad papaalis. Narinig ko ang marahang pagtawa ni Dom sa akin likuran. Hindi pa rin talaga nagbabago, napakaseloso pa rin ng loko. Natatawang wika nito.